Nako, ito na naman. Lahat tayo dito ay mamumblema na naman. Abay mukhang babalik na naman po ang mataas na presyo ng oil product sa ating bansa. Dahil nga ho merong kaguluhan dyan sa Middle East. Abay hindi lang naman ang gulo ay sa Iran. Mukhang nagkaroon din ng malaking problema nung isang araw dyan ho sa may Riyadh, Saudi Arabia. Ay alam naman natin ang Saudi Arabia isa ho sa pinakamalaking bansa sa gitnang silangan na nagpo-produce ng oil product. O ito yung balita, pakinggan natin. Department of Energy o DOE na posibleng lagpas sa 10 piso kada litro ang madagdag sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa DOE, dahil ito sa pagtaas ng presyo na langis sa pandaigdigang merkado, bunsod ng panibagong tensyon sa gitnang silangan at Grabe. pangamba sa supply ng langis. Sa pagtataya ng ilang oil industry players, maring sumipa sa 9 na piso hanggang 10 piso kada litro ang madadagdag sa presyo ng diesel, habang 3 Wow. pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 50 centavos naman sa gasolina. Una nang inanunsyo ng DOE na muli nang ipatutupad ang fixed oil price adjustment sa halip na price range kung mananatiling pabago-bago ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayan o, antindi. Actually, yung iba nga, ang balita, baka daw umabot pa nga ng 12 pesos per liter ng diesel. Wow! Ngayon, medyo mababa na, di ba? Kasi kung di ako nakakamali, conforme sa gasoline station, 80 pesos na lang isang litro. Noong kasagsagan ng gulo sa Iran, umabot siya ng 145, 150 bawat litro ng diesel. At halos 100 ang litro ng gasolina. Ngayon, nakarecover na ng bahagya, o malaki na yung pinagbaba nito, dahil nga 80 na lang, yung iba 79, 78, conforme sa gasoline station ng litro na diesel. Kung ngayon, next week ho yan, alam naman natin, every Tuesday, nagbabago ang oil product. So kung ngayon ibinabalita ito, malamang Tuesday na mangyari yung 10 to 12 pesos o 9 to 12 pesos. Ang diesel pa lang ho ang magiging increase. Aba, sisipa na naman po ang pangunahing bayarin natin. Kasi pagtaas ng fuel, nag-automatic, tumataas ang basic commodities. Hindi pa nga bumababa eh. Nanaramdaman ng mga Pilipino, epekto ng unang pagtaas. Ngayon, ito na naman. Kaya nga nung isang araw may panawagan si Pangulong Marcos sa kanyang social media account na paghandaan ang muling aasahan nating mataas na bayarin dahil nga tataas ang fuel. At naglaan sila ng ayuda na naman. Napakalaking pera na yung ayuda. Dahil meron talagang mga Pilipinong nangangailangan. Sana naman yung mga ayudang yan tinuturing na mga tumatanggap na talagang pagmamahalan totoo. Yung mahirap kasi dyan eh. Ang tumatanggap pa yada ng ayuda, yung kalaban, yung mga galit sa Marcos, yung galit sa administrasyon, yun ang masakit. Kasi wala namang pinipili yung ayuda ng gobyerno. Lahat na nangangailangan, tinutulungan, kahit na anti-government. Yun eh. Pero yung mga tumutulong sa gobyerno at nagmamahal sa gobyerno, wala naman natatanggap na tulong. Ilang bilyon, baka trilyon na nga eh. Ang naipalabas na ayuda ng mga nakaraang gobyerno at ngayong gobyernong ito, natanggap ba natin? Nakarating ba sa inyo? Naramdaman ba ninyo? Ako, wala akong nakikitang ganun. Wala akong nakikita sa dami ng kaibigan ko at mga nangangailangan din eh. Wala naman nagsabi sa akin nakatanggap sila ng ayuda. Pero napakalaking pera ng pinakakawalan ng gobyerno. Pero hindi naman ho yan pwedeng ipagbawal kasi nga yung kahit papaano temporaryong tulong doon sa mga nangangailangan. Kaya sana pahalagahan ito dahil malaking pera. Mukhang yun naman ang mangyayari. Magkakaroon man ng operation ayuda, epekto ng mataas na fuel. By next week, mararamdaman natin ito. Anytime, tataas yan. Kaya don't panic. Kung meron kayong pagkakataon na magkarga ng fuel, magkarga na kayo. Baka next week nga o anytime, biglang tumaas ng malaking bagay yun. Kung 10 pesos bawat litro. Kung ikakarga mo 20 liters. Di ba? Ano yan? 200 piso rin na magiging increase. Ganun yan eh. Kung ang sweldo at income hindi naman lumalaki, tapos ganyan ang nangyayari, matindi. So, hindi ko kayo tinatakot, hindi ito pananakot, bahagi lang ito ng information dissemination ng aking mga channel at ang channel na ito, Mike Abby Opinions. Dahil ang balita galing mismo sa Department of Energy, sa gobyerno,
ang gobyerno ang nagsasabing merong pagtaas na mangyari. Sana nga hindi masyadong abusuhin ng mga oil company. Kasi alam naman ninyo, ang oil product sa Pilipinas, pag rollback o pag increase, ang nasusunod dito ay mga oil companies dahil sa ilalim ng Oil Deregulation Law. Ang gobyerno hanggang pakiusap lang, hanggang monitoring lang. Ang oil companies ang nagdidikta kung magkaano talaga. Kaya maalamang mauulit nga. Huwag naman sana umabot ng 150 katulad dati. Yung marami ngayon pa lang kahit na 80 pesos lang ang litro, marami pa rin nasasaktan eh. Di lalo na pagka tumaas na naman niya at sumagad-sagad ang laki. Ang epekto nito sa ibang bilihin, mabilis na mabilis. At ang epekto niyan sa mga minimum lang ang kinikita. Magkano ang minimum sa Metro Manila? Wala pang 700 pesos. Sa mga probinsya, mas maliit. Ano ba mangyayari sa ganong halaga? Kung meron kang pamilya, may binabayaran ka kung ano-ano, nagbabayad ka ng bahay, nagbabayad ka ng kung ano-ano, di ba? Paano makakasya yung wala pang 600 o wala pang 700 pesos na minimum? Kahit nga binata ka, kahit dalaga ka, kukulangin yun eh. Ganong kahirap. Mababa talaga ang pasweldo sa mga Pilipino. Yan kasi nasa sa batas. Kundi kumpara sa ibang bansa na per hour ang bayaran. Ito yung sa Amerika, Canada. Iba-ibang lugar, iba-ibang estado, merong $15, $20, $12 ang per hour nila. Iba-iba yan. Kahit sa buong Amerika, magkakaiba ang sweldo ng tao. Para sa Pilipinas, ibang sweldo ng manggagawang nandito sa Metro Manila. By region, iba rin ang sweldo. Ganun talaga. Conforme yan sa takbo ng negosyo at kakayanan ng mga employer para magpasweldo ng tama o makasabay sa pagpapasweldong naaayon sa pangailangan ng manggagawa. Kasi business is business. Wala namang employer na puro sweldo na lang ay bibigay. Abay, paano sila kikita? Paano mabubuhay? Kaya nga mahalaga yung employer-employees relationship na ipinatutupad ng Department of Labor. At yan palagay ko dapat muling ipairal at dapat umiiral. Lalo na kung tayo papunta na naman sa mataas na mga bayarin, epekto ng pagtaas ng fuel. Inuulit ko, don't panic kasi nga mayroong crisis, mayroon naman away sa Middle East. Nag-iiringan naman po ang Iran at Amerika. Yun naman Canada, ito naman Saudi Arabia, Riyadh, na isang araw naging biktima rin po ng mga kung ano-anong gulo dyan sa kanila. Naku, huwag sana lumaki kasi inuulit ko, ang Saudi Arabia ang isa sa pinakamalaking oil producer sa mundo. At ang Pilipinas ay isa sa nag-i-import ng langis dyan sa nabanggit na lugar, bansa. Kaya for information lang po, walang pananakot. Don't panic. Bahagi lang ng pagbibigay natin ng impormasyon para ating mapaghandaan ang mga magiging epekto nito. Positibo o negatibo, iba na yung meron tayong alam. Yan lang po yun. Please like, share, subscribe, and follow.